Meron po tayong isang napakainit at napaka-kontrobersyal na balita dito na yumuod sa buong Philippine crypto space at maging sa ating lokal na eksena sa politika. Sabi po, sa ating balita dito kay Bitpinas, crypto users are now trading on VP Sara Duterte's impeachment outcome via Polymarket. Yan, hindi lang ito basta balita tungkol po sa paggalaw ni Bitcoin o XRP, kundi isa po itong direktang pagtatagpo ng teknolohiya ng cryptocurrency at ang kasalukuyang takbo ng gobyerno dito sa atin, dito sa Pilipinas. Ang usapin po tungkol sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay opisyal na naging isang aktibong pustahan o betting contract sa decentralized platform na kung tawagin ay Polymarket. Kaya pasabog po tayo dyan. Isipin po ninyo mga ka-crypto, ang mga crypto users sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas, ay kasalukuyan ng naglalagay ng kanilang mga pondo, partikular ang mga stablecoins, para hulaan at pustahan kung makukonvict o mapapatalsik ba ng Senado ang ating pangalawang Pangulo. Ito po ay isang napakalaking pagbabago sa kung paano po tinitignan ng mga tao ang mga political events. Ginagawa itong isang financial market kung saan ang bawat impormasyon ay may katumbas na halaga. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang napakadetalyeng kontratang ito, kung magkano na ang perang umiikot dito at kung ano ang sinasabi ng odds o porsyento ng panalo at ang matinding isyo ng blocking na nagaganap ngayon sa ating mga local na telecom providers. Yan, simulan po natin sa mga detalye ng impeachment contract. Simulan po natin dito sa mismong takbo ng kontrata sa loob ng platform. Ang opisyal na pamagat ng market ay highlight po natin. Ayan. Will the Philippine Senate convict Sara Duterte? Ayan. Mula nang magbukas ang pustahan na ito noong May 21, umabot na agad sa mahigit $1,000 ang trading volume nito sa loob lamang ng ilang araw. Bagamat maliit pa ito kung ikukumpara sa mga pandaigdigang eleksyon, ang mismong presensya ng isang lokal na issue dito sa Pilipinas sa isang global crypto platform ay nagpapakita ng matinding interest ng mga investors. Kaya sa aking opinyon, kung titignan po natin ang kasalukuyang presyo ng mga shares, ang yes o ang paniniwalang makukonvict si Vice President Sara ay kinakalakal or nagtitrade sa halagang 32 cents. Sa kabilang banda, ang no naman o ang paniniwalang mawalang sala siya ay nasa 70 cents. Sa wikang sa madaling salita, ang market o ang kolektibong isip ng mga crypto traders ay nagbibigay lamang ng humigit kumulang 31 hanggang 32% na chance na mapatalsik po siya sa Senado. Mapatalsik po siya ng Senado. Ito ay isang napakagandang refleksyon ng sentiment analysis. Habang ang mga balita sa telebisyon ay puno ng ingay at bangayan, ang crypto market ay nagbibigay ng isang malamig at kalkuladong numero base po sa totoong pera ng mga tao. Isang magandang halimbawa na maihahalon tulad po natin dito ay ang pagpapatakbo ng isang malaking barko sa gitna ng bagyo. Ang mga balita at opinyon sa social media ay parang hangin na maingay at nagpapalaki ng alon. Ngunit ang presyo po sa Polymarket ay parang ang anchor o ang mabigat na bakal sa ilalim ng dagat. Ipinapakita nito kung saan talaga nakaposisyon ang totoong kumpiyansa ng mga tao, dahil kapag nagkamali sila ng hula o prediction, direktang mababawasan ang kanilang crypto wallet. Ang 32% probability ay nangangahulugan na sa ngayon mas malaki ang paniniwala ng mga traders na hindi makukuha ng House of Representatives ang sapat na boto sa Senado para tuluyang matanggal sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Ang batas ng kontrata ay malinaw.
Kailangang magkaroon ng conviction sa Senado bago po sumapit ang December 31, 2026 para manalo ang mga pumusta sa yes. Yan, sabog. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang konteksto ng impeachment trial dito. Para sa mga hindi masyadong nakasubaybay sa takbo ng politika, ang betting pool na ito ay sumunod sa formal na pagpasa ng impeachment laban kay VP Sara Duterte sa House of Representatives noong May 11. Ang boto sa mababang kapulungan ay nagtapos sa 257 laban sa 25. Yan, highlight lamang natin. At yan po ang siyang nagdala ng kaso sa Senado. Ang mga reklamong ipinasa ay hindi po biro. 4 na malalaking akusasyon na kinabibilangan ng umano'y maling paggamit po ng confidential funds. Hindi maipaliwanag na yaman batay po sa ulat ng AMLC, bribery at ang grave threats na nag-ugat sa kanyang mga naging pahayag laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayan, highlight po natin yung mga 4 major charges niya. Ngayon sa aking opinion, ang Senado ay formal nang nagpulong or nagmeeting bilang isang impeachment court nitong nakalipas po na May 18 at nagpadala na ng kautusan kay VP Sara na mag-submit ng kanyang opisyal na sagot. Ang mismong pagsubok sa plenaryo ng Senado ay pansamantalang itinakda dito po sa nalalapit na July 6. Dito natin makikita kung bakit ang presyo sa poly market ay gumagalaw ng ganyan. Sa ilalim ng ating Constitution, kinakailangan po ang 2/3 majority vote mula sa lahat ng nakaupong senador para ma-convict ang isang opisyal. Ibig sabihin ay napakataas ng baraha o ng pamantayan para mapatalsik ang isang pangalawang pangulo. Ito ang dahilan kung bakit ang no shares ay mas mataas ang halaga sa 70 cents. Alam ng mga bihasang political analyst at ng mga crypto traders na mahirap makuha ang 2/3 vote sa Senado, lalo na sa isang bansa na mabilis magbago ang alyansa sa politika. Kung iisipin natin, ang July 6 ay magsisilbing isang malaking catalyst sa crypto contract na ito. Sa sandaling magsimula ang mga testimonya at lumabas ang mga ebidensya, asahan natin na ang 32 cents na presyo ng yes ay gagalaw ng napakabilis. Parang isang scoreboard sa basketball. Bawat puntos o bawat pahayag ng isang senador ay magiging dahilan para magbago ang presyo ng mga shares sa blockchain sa loob lang ng ilang segundo. Dito naman po tayo sa network restrictions at ang pag-ipit ng mga telco. Yan, local access restrictions and regulatory standing. Ayan, kitang-kita po natin ang screenshot na access restricted na. Kaya, ayan, isa po itong napakahalagang issue na direktang pumapagitan sa ating mga crypto users dito sa Pilipinas. Ang paglulunsad ng political betting pool na ito ay kasabay po ng pagpapatupad ng mga targeted network restrictions o ang pag-block sa website ng poly market sa loob ng ating bansa. Kung ikaw ay gumagamit po ng Globe Telecom para mag-internet, malamang na napansin mo na hindi mo na mabuksan ang platform at ikaw ay idinedirekta sa isang access restricted landing page na pinapatakbo ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC. Ganyan po yung nakikita natin dito sa ating screen. Sa aking opinyon, ang nakasaad sa paunawa ng CICC ay malinaw. Ang website ng Poly Market ay walang kaukulang lisensya mula sa mga otoridad ng Pilipinas. Partikular na po ang PAGCOR o ang Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ngunit ang nakakapagtapo rito, base sa mga ulat at pagsusuri ng mga users, ang platform ay nananatiling accessible o malayang nabubuksan kapag ikaw ay gumagamit ng PLDT connection. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita ng isang malaking kalituhan sa pagpapatupad ng mga regulasyon sa internet sa ating bansa. Maihahalin tulad po natin ito sa isang malaking kalsada na may dalawang magkaibang gate. Ang isang gate na pinapatakbo ng Globe ay sarado at may bantay.
habang ang kabilang gate naman na hawak ng PLDT ay bukas pa rin at pwedeng daanan ng kahit sino. Ito ang hirap sa pagre-regulate ng mga decentralized platform sa panahon ngayon. Dahil ang Polymarket ay tumatakbo po sa Polygon blockchain at gumagamit ng smart contracts, hindi ito madaling maipasara ng isang solong ahensya ng gobyerno. Ang magiging epekto nito ay mas lalong gagamit ang mga tao ng mga alternatibong paraan gaya po ng VPN o pagpapalit ng DNS para lang makasabay sa market. Ang hakbang ng CICC at PAGCOR ay patunay na ang gobyerno ay nagsisimula ng mabahala sa pagpasok ng real money prediction markets na hindi po nila nakokolektahan ng buwis o hindi dadaan sa kanilang regulasyon. Pag-usapan naman po natin ang targeted marketing at ang paglaki ng asset volume. Bago pa man ipatupad itong mga network restrictions ng Globe at ng CICC, ang Polymarket ay agresibo nang nagpapalawak ng kanilang commercial outreach o marketing dito sa ating bansa. Nitong mga nakaraang buwan, partikular noong buwan po ng April, marami ang nakakita ng mga sponsored advertisements ng platform sa Meta o Facebook. Ang nakakagulat pa rito, ang mga partikular na kampanya na ito po ay idinisenyo para sa mga Chinese-speaking residents na naninirahan dito sa loob ng Pilipinas. Kaya ayan, yung nakikita natin sa ating screen ay mga halimbawa ng mga advertisements na iyan. Sa aking opinion, ang platform na ito ay gumagana gamit po ang USDC stablecoin sa Polygon network na nagbibigay daan sa peer-to-peer share trading sa mga binary outcomes o yung mga sagot na pwedeng oo o hindi. Sa ilalim ng ating mga lokal na batas sa sugal, ang anumang uri ng prediction na nakasalalay sa swerte o maging sa resulta ng isang kaganapan na may kasamang totoong pera ay otomatikong sakop ng PAGCOR. Dahil wala pong lisensya ang Polymarket, asahan natin na ang pressure sa iba pang telcos gaya po ng Smart at PLDT na mag-block na rin. At ito po ay lalong titindi sa mga susunod na linggo. Kaya sa aking personal na pananaw sa aspetong ito, ang crypto at ang decentralized finance ay palagi pong hahanap ng paraan para lampasan ang mga tradisyonal na pader. Ang pag-target po ng Polymarket sa lokal na local residents, lalo na ang mga foreign residents dito sa ating bansa, ay nagpapakita na malaki ang potensyal ng market ng Pilipinas pagdating po sa volume ng trading. Ngunit dahil pumasok na sila sa usapin ng lokal na politika na isa pong napakasensitibong paksa, nakuha nila ang atensyon ng mga regulator. Ito po ang panganib o risk kapag ang isang global platform ay nakikialam sa mga lokal na issue. Nagiging mabilis po ang reaksyon ng estado para protektahan ang kanilang jurisdiction. Isa pong malaking issue rin na dapat nating balikan ay ang naging pagbabago po sa transaction gateways ng Polymarket para sa mga users dito sa Pilipinas. Noong buwan po ng April, may ulat na nagbago ang user interface ng kanilang deposito kung saan isinama po ang Use Cash feature. Yan, highlight lamang po natin. Yan, kasama ang Use Cash feature. Ang feature na ito ay nagbibigay daan para sa mga fiat deposits o pagpasok ng perang piso gamit po ang ating pambansang pamantayan na QRPH standard na may limitasyon na $800 bawat araw. Sa aking opinyon, matapos pong lumabas ang balitang ito, ang mga lokal na mobile wallet providers dito sa Pilipinas ay mabilis na naglabas ng paglilinaw na wala po silang anumang opisyal na merchant integration o direktang pakikipagtulungan sa Polymarket. Ang totoo po niyan, ang fiat to crypto payment routing na ito ay pinapatakbo ng isang third-party wallet infrastructure provider na tinatawag na Fan.xyz. Ibig sabihin, ang teknolohiya ang gumagawa ng tulay para magamit ang QRPH at hindi ang mga lokal na bangko o GCash at Maya mismo. Ang sitwasyong ito
ay maihahalin tulad po natin sa isang tao na gumagawa ng sarili po niyang susi para mabuksan ang isang pampublikong pinto. Gumagamit sila ng isang bukas na sistema o ang QRPH infrastructure para gawing madali ang pagpasok ng pondo ng mga ordinaryong Pinoy. Ito ang dahilan kung bakit naging napakadali para sa kahit na sino na pumasok sa crypto betting na ito. Ngunit dahil naging madali, naging mabilis din ang paghihigpit ng gobyerno. Ang paglilinaw ng mga mobile wallet providers ay isa pong paraan para iligtas ang kanilang mga sarili mula sa posibleng parusa ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng PAGCOR. Ipinapakita nito na habang ang teknolohiya ay mabilis na nag-i-innovate, ang mga tradisyonal na institution ay nananatiling maingat dahil sa takot sa regulasyon. At ayan sa kabuuan, ang kontratang ito tungkol kay VP Sara Duterte ay nagbubukas ng isang bagong kabanata para sa mga crypto traders dito sa ating bansa. Hindi na lang tayo umaasa sa takbo ng foreign markets o sa mga desisyon ng US Federal Reserve. Ngayon, ang mismong mga kaganapan sa loob ng ating bansa, ang mga balita sa gabi, ang mga desisyon ng mga mambabatas at ang takbo ng ating ekonomiya ay pwede nang maging direktang instrumento para kumita o mawalan ng pera sa blockchain. Sa aking pananaw, ang pangyayaring ito ay dapat pong magsilbing aral para sa lahat ng nagnanais na pumasok sa mga katulad na decentralized prediction markets. Ang pagkakaroon po ng 32% probability ng conviction ay hindi nangangahulugan na ito na ang pinal na resulta. Ang political o politiko dito sa Pilipinas ay parang panahon sa tag-ulan kung saan ay mabilis magbago, biglang bumabagyo at mahirap hulaan ng 100%. Ang bawat pahayag na ilalabas ni VP Sara sa mga susunod na araw o ang mga magiging ebidensya na ihaharap ng House of Representatives pagdating po ng July 6 ay siguradong magiging sanhi ng matinding volatility o paggalaw ng presyo sa polling market. Kaya ang masasabi ko para sa lahat o sa sinumang mga sumusubaybay sa isyong ito ay maging mapanuri po tayo sa aspeto ng seguridad ng ating mga pondo. Dahil nagsisimula na ang blocking mula sa mga telco gaya po ng Globe, may panganib na sa hinaharap kung saan ay mas lalo pang magiging mahirap ang pag-withdraw ng mga pondo mula sa mga ganitong platform kung hindi ka pamilyar sa paggamit ng decentralized na mga wallets o Web3 wallets. Ang desisyon ng CICC na pumasok sa eksena ay isa pong malakas na signal na ang gobyerno natin dito sa Pilipinas ngayon pong taong 2026 ay hindi napapayag na mananatiling bulag sa mga activities na nagaganap sa blockchain na may kinalaman sa pambansang interes at batas sa sugal. Kaya ang paglitaw ng impeachment trial contract ni Vice President Sara Duterte dito sa polling market ay isa pong patunay na ang blockchain technology ay hindi na po pwedeng baliwalain ng tradisyonal na lipunan. Ang trading volume na patuloy na gumagalaw, ang presyo ng shares na nagpapakita ng 32% conviction probability at ang agawan sa access sa pagitan ng Globe at PLDT ay mga bahagi ng isang malaking pagbabago sa ating digital landscape ngayong taong 2026. Habang papalipit po ang July 6 na siyang itinakdang simula ng paglilitis sa Senado, mas lalong magiging kapanapanabik ang pagsubaybay sa kontratang ito. Ito ba ay magiging isang matagumpay na halimbawa ng karunungan ng marami o ang tinatawag nating wisdom of the crowd o ito ba ay magiging mitsa ng mas matinding paghihigpit ng pamahalaan sa paggamit ng crypto dito sa Pilipinas? Ano man ang maging kinalabasan, ang bawat transaksyon ay permanenteng nakasulat sa Puli Network na magsisilbing isang digital na saksi sa isa sa pinakamalaking kaganapan sa politika ng ating bansa. At ayan mga kripto, manatili po tayong alerto sa mga balita, mag-ingat sa ating mga desisyon sa finance at palagi po nating gamitin ang tamang impormasyon bilang ating gabay. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panunood.